Nalamukos ni Elara ang mga papel na hawak niya. Ang mga salitang nakalimbag doon ay parang mga punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Irreconcilable differences. Transfer of all business-related liabilities to the respondent, Elara Sandoval. Nanginig ang buo niyang katawan. Sa malamig na sahig ng kanilang silid, sa gitna ng nagkalat na mga dokumento ng isang buhay na malapit ng wasakin, doon gumuho ang mundo ni Elara. Kanina lang, ang mga kamay na ito ay nanginginig din, pero hindi sa sakit, kundi sa puro at di mapantayang galak. Kanina lang, hawak niya ang isang maliit at gusot na resibo, isang lottery ticket. Ilang oras lang ang nakalipas, para siyang lumulutang sa alapaap. Nakatutok siya sa lumang telebisyon sa kusina. Halos hindi humihinga habang binobola isa-isa ang mga numero. 2. Bulong niya, ang mga mata niya ay nanlalaki. 14. 23. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar ang mga numero. Ito ang mga numerong tinayaan niya sa loob ng 5 taon. Ang kaarawan niya, ang kaarawan ng asawa niyang si Marco, ang kanilang anibersaryo, at ang kaarawan ng kanilang nag-iisang anak na si Leo. 38. Napahawak siya sa kanyang dibdib. 40. Isang numero na lang. Napatayo siya. Ang mga mata ay hindi kumukurap. At ang huling numero, 9. Napasinghap si Elara. Binitawan niya ang hawak na tiket na parang napapaso. Dahan-dahan niya itong dinampot muli. Pinagkumpara niya ang mga numero sa tiket at sa screen ng TV paulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses. Tugma. Perpekto. Panalo ako. Bulong niya sa hangin. Panalo ako. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hanggang sa ito ay naging isang tawang puno ng luha. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nanalo siya ng 335 million pesos. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Marco. Ang kanyang Marco. Ang CEO ng sarili nitong kumpanya. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking sa mga huling taon ay laging nakakunot ang noo, laging problemado dahil sa lumulubog na kumpanya. Malulutas na natin ang lahat, mahal ko. Naiiyak niyang sabi habang nakatingin sa wedding picture nila na nakasabit sa dingding. Naisip niya ang itsura ni Marco kapag ibinigay niya ang tseke. Mawawala ang mga guhit ng pag-aalala sa mukha nito. Mapapalitan iyon ng ngiti. Ang nangiting matagal na niyang hindi nakikita. Ang ngiting unang nagpatibok ng puso niya. Mababayaran na nila ang lahat ng utang. Makakabangon na muli ang kumpanya. At baka sakali, maibalik din nito ang dating pagtingin ni Marco sa kanya. Baka makita na ulit siya nito bilang si Elara, ang asawa niya. At hindi lang isang kasambahay na walang sweldo. Isang pambayad utang, isang palamuti sa bahay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at maingat na itinago ang tiket sa isang lumang baul. Ito ang magiging sorpresa niya. Ang sorpresa na magbabago ng kanilang buhay. Pero ang sorpresa ay para pala sa kanya. At ito ay dumating kasabay ng pag-uwi ni Marco. Pasado 11:00 na ng gabi nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito. Sinalubong niya ito sa pinto na may ngiti. Pero agad itong naglaho nang maamoy niya ang isang bagay. Pabango. Pabango ng babae na hindi sa kanya. Kumain ka na ba, Marco? Tanong niya, sinusubukang maging normal. Kumain na ako sa labas, may meeting. Sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanya habang naghuhubad ng sapatos. May napansin si Elara sa kwelyo ng polo nito. Isang maliit na bakas ng mapulang lipstick. Biglang may kumirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot na pilit niyang binabaliwala sa loob ng maraming buwan. Okay ka lang? Mukhang pagod na pagod ka. Anya, tinatago ang panginginig ng boses. Pagod lang talaga ako, Elara. Huwag ka nang magtanong. Matututulog na ako. Sabi nito,
at dire-diretsong pumasok sa kwarto. Naiwan siyang nakatayo doon, parang isang estatwa. Ang saya na naramdaman niya kanina ay unti-unting nilalamon ng malamig na takot. Sinundan niya ito papasok sa silid at nakitang pumasok ito sa banyo. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagring ng cellphone na nito na naiwan sa ibabaw ng kama. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ni Marco. Pero ngayong gabi, may nag-udyok sa kanya. Nakita niya ang pangalan sa screen. Isabel. Bumukas ang pinto ng banyo at mabilis na sinagot ni Marco ang tawag. Pabulong. Akala niya siguro ay tulog na si Elara. Lumabas ito papuntang balkonahe para doon mag-usap. Sumunod si Elara, nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Ang mga salitang narinig niya ay parang asido na tumunaw sa kanyang kaluluwa. Yes, baby. I miss you too. Oo, konting tiis na lang. Malapit ko nang mapapirmahan sa kanya ang mga papel. Pagkatapos noon, sa atin na ang mundo. Yes, of course. Malilipat sa kanya lahat ng utang ng kumpanya. She's too naive to even read the fine print. I love you, Isabel. See you tomorrow. Hindi na niya narinig ang iba pa. Nabingi na siya sa ugong sa loob ng kanyang ulo. Papel. Anong mga papel? Nang pumasok muli si Marco at dumiretso sa pagtulog, hinintay ni Elara na humimbing ito. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang briefcase nito na nakalapag sa isang silya at doon, sa ilalim ng mga folder ng kumpanya, nakita niya ito. Isang makapal na sobre. Sa loob, naroon ang divorce agreement. Binasa niya ang bawat salita. Bawat pangungusap ay sampal. Bawat talata ay saksak. Lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Marco. Lahat ng utang ay mapupunta sa kanya. Ang dahilan? Ang kanyang emosyonal na pagkabalisa na nakakasama sa negosyo. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang kanyang kasal, ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao. Lahat ay isang kasinungalingan. Hindi siya asawa. Isa siyang pain. Isang escape plan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa sahig na malamig, kasama ang mga pira-pirasong papel ng kanyang pagkawasak, napaiyak si Elara. Ngunit hindi ito ang iyak ng isang biktima. Ito ay ang tahimik na iyak ng isang taong ginising sa isang napakasakit na katotohanan. Biglang bumukas ang ilaw at bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Marco, nakatingin sa kanya, sa mga papel na nagkalat. Isang mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong drama yan, mahal ko? Tanong nito. Ang bawat salita ay puno ng pang-aalipusta. Umiiyak ka na naman ba sa wala? Ang tawa ni Marco ay parang isang matalim na bubog na humiwa sa pandinig ni Elara. Sa isang iglap, ang nag-alab na sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng nagyayelong lamig. Isang lamig na nagpatigas sa kanyang mga buto at nagbigay linaw sa kanyang isipan. Huwag kang bibigay, Elara. Huwag ngayon. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo, yumuko, para pulutin ang mga papel at iniwasan ang mga mata ni Marco. Kailangan niyang mag-isip, mabilis. Wala ito, Marco. Sabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Sinadya niyang gawin itong parang iyak ng isang taong talunan. Nabasa ko lang, natakot ako. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ang pang-aalipusta ay napalitan ng pagkainip na may bahid ng ginhawa. Ito ang inaasahan niyang reaksyon. Ang Elara na mahina. Ang Elara na laging takot. Natakot? Saan ka naman natakot? Tanong ni Marco. Lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Ang hawak nito ay hindi mariin, pero para kay Elara, ramdam niya ang pagkontrol. Dito, itinuro niya ang isang bahagi ng dokumento. Sabi dito, liabilities, utang. Marco, babagsak na ba talaga ang kumpanya? Anong mangyayari sa atin?
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Marco. Isang buntong hininga ng isang taong napipilitang kausapin ang isang bata. Elara, Elara, sabi nito. At niyakap siya. Isang yakap na walang init. Isang yakap na puro pagkukunwari. Hindi mo kailangang intindihin ang mga bagay na yan. That's why I'm here. Ako ang bahala sa lahat. It's just a legal formality to protect our assets. Our assets? Gustong isigaw ni Elara? O ang mga asset mo? Pero sa halip, isinubsob niya ang kanyang muka sa dibdib nito. Pero bakit may divorce agreement? Shh! It's for the worst case scenario. Para kung may mangyari man, protektado ka. Hindi ka madadamay sa gulo ng kumpanya. Malambing na bulong ni Marco. Trust me, kailan ba kita pinabayaan? Naramdaman ni Elara ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumuka. Ang galing niyang magsinungaling. Ang galing-galing ng asawa niya. Patawad, Marco, sabi niya. Humiwalay sa yakap. Siguro nagiging emosyonal lang ako kasi pakiramdam ko, wala akong silbi. Nasa bahay lang ako buong araw. Wala akong naitutulong sa'yo. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko, ito na. Ito na ang simula ng kanyang plano. Tinitigan siya ni Marco. Tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. At dahil ang nakikita niya ay ang asawa niyang umiiyak at mukhang kaawa-awa, naniwala siya. Hey Elara, sabi ko naman sa'yo, sapat nang inaalagaan mo si Leo at ang bahay na ito. Anya, bumalik na sa pagiging patronizing. Pero gusto kong makatulong, giit niya. Kahit anong trabaho, Marco, kahit sa kumpanya mo, para maramdaman ko man lang na may halaga ako. Natawa si Marco. Isang maikling tawa na puno ng paghamak. Ano namang gagawin mo doon? Wala ka namang alam sa negosyo. Kahit ano, sabi ni Elara, tila desperado. Kahit tagalinis lang, janitor, para lang may ginagawa ako, para malapit ako sa'yo. Please, Marco. Ang huling salita ay binitawan niya na may kasamang pagsusumamo. Nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco na mabilis na napalitan ng aliw. Siguro ay naisip nito, gaano nga ba kapanganib ang isang asawang nagmamakaawang maging janitor? Isa pa, mas madali siyang mababantayan kung naroon lang siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Sige, sabi ni Marco na para bang nagbibigay ng isang malaking pabor. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, kakausapin ko ang HR bukas. Pero huwag mong sasabihin kahit kanino na asawa kita, okay? Nakakahiya. Oo, Marco, pangako. Salamat, sabi ni Elara. Yumuko na parang isang alipin na pinagbigyan ng munting kahilingan. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Marco, kumilos si Elara. Dala ang ticket at isang valid ID na may maiden name niya. Pumunta siya sa pinakamalaking bangko sa syudad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakausap niya ang bank manager sa isang pribadong silid. Congratulations, Ma'am Elara Villanueva, sabi ng manager. Ang ngiti nito ay abot-tenga. Kinumpirma nito ang ticket. Totoo ang lahat. Nagbukas siya ng isang bagong account. Isang account na walang sino mang nakakaalam kundi siya. Ang pangalan sa passbook, Elara Villanueva, hindi Sandoval, tila isang pagbabalik sa kanyang sarili. Pag-uwi sa bahay, itinago niya ang passbook at ang orihinal na ticket sa pinakatatagong parte ng baul sa ilalim ng mga luma niyang damit noong dalaga pa siya. Habang isinasara niya ang takip ng baul, napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may namumugtong mga mata at maputlang mukha. Mukha siyang pagod at wasak. Pero sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magliyab. Simula ngayon, isa kang artista, Elara. Bulong niya sa sarili. Ang pinakamagaling na artista. Ang unang araw niya sa trabaho ay dumating. Suot ang asul na uniforme ng janitor,
Ramdam niya ang mga tingin ng mga empleyado. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay may halong pag-ismid. Walang nakakakilala sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang bagong tagalinis, perpekto. Itinulak niya ang kanyang cleaning cart sa pasilyo ng executive floor. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tunog ng gulong ng cart ay parang dagundong sa kanyang dibdib. Papalapit siya sa opisina ng CEO, sa opisina ng kanyang asawa. Huminto siya sa tapat ng malaking pinto na may nakaukit na gintong plaka. Marco Sandoval, President and CEO. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang isang pamilyar na halakhak. Isang halakhak ng babae, si Isabel. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Marco. I told you, everything is under control. Dahil sa hindi maipaliwanag na puwersa, bahagya siyang sumilip sa siwang. Ang nakita niya ay isang imahe na habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Nakasandal si Isabel sa malaking mesa ni Marco. Si Marco naman ay nakatayo sa harap nito. Ang mga kamay ay nasa baywang ng babae. Magkalapit ang kanilang mga mukha at sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na puno ng mga pangakong ninakaw mula sa kanya. Napahawak si Elera ng mahigpit sa hawakan ng kanyang cart. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Sa halip, huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang uniforme, at itinulak ang cart palampas sa pinto. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang mga mata ay nakatuon sa unahan na para bang wala siyang nakita. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat pag-ikot ng gulong ng cart ay nagsasabi ng isang pangako. Magbabayad kayo. Magbabayad kayong dalawa. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang bawat araw ni Elara ay may iisang routine. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw para ihanda ang almusal at ihatid si Leo sa eskwela. Pagkatapos ay isusuot niya ang kanyang asul na uniforme at papasok sa isang mundong dati ay sa kanya. Pero ngayon ay tinitingnan lang siya bilang isang anino na may hawak na basahan at walis. Ang pagiging invisible ay may kapakinabangan. Nalilinis niya ang opisina ni Marco gabi-gabi. Tinitignan ang mga dokumentong naiiwan sa mesa nito. Sinusubukang maghanap ng butas. Ngunit si Marco ay tuso. Lahat ng mahahalagang papeles ay nakalock sa kanyang drawer o sa computer na may password. Ang mga basurahan ay naglalaman lang ng mga memo na walang kwenta at mga balat ng pagkain. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya sa isang treadmill. Pagod na pagod, pero wala namang nararating. Isang tanghali, habang kumakain ng kanyang baon na kanin at itlog sa maingay na employee cafeteria, napadako ang tingin niya sa isang sulok ng kusina. May isang lalaking nakatalikod, abala sa paghuhugas ng naglalakihang mga kaldero. Pamilyar ang kanyang tindig. Kahit nakayuko at tila binibigatan ng mundo, mayroon sa kanyang mga galaw na nagpapaalala kay Elera ng isang taong dati niyang hinahangaan. Nang lumingon ito, para kumuha ng isa pang kaldero, nakumpirma niya. Ang buhok nito ay may mga puti na. Ang mukha ay guhitan na ng mga linya ng pagod. Pero ang mga matang iyon ang mga matang nakita niya dati sa TV, mga matang puno ng pasyon para sa pagluluto. Si Chef Antonio, ang dating executive chef ng isang sikat na 5-star hotel. Ang culinary genius na may sariling cooking show. Anong ginagawa niya dito? Naghuhugas ng pinagkainan. Tinapos ni Elara ang kanyang pagkain at nilapitan ito. Chef Antonio? Mahinang tanong niya. Nagulat ang lalaki. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Elara ang pag-iwas, ang hiya. Hindi po, nagkakamali ka. Hindi po ako nagkakamali, giit ni Elara. Pinapanood ko po kayo dati sa TV. Hinahangaan ko po ang mga niluluto ninyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Chef Antonio.
Ibinalik nito ang tingin sa mga kaldero. Dati pa yon. Ngayon, tagahugas na lang ako. May kung anong kumirot sa puso ni Elera. Ang makita ang isang taong may ganitong talento na nasa ganitong kalagayan ay isang inhustisya. Ako po si Elara, sabi niya. Inilahad ang kamay. Nag-atubili si Chef Antonio, pero tinanggap din nito ang kamay niya gamit ang basang kamay. Antonio. Alam niyo po, Chef, Antonio, pagsisimula ni Elara, ang mga recipe niyo ang dahilan kung bakit natuto akong magmahal sa pagluluto. Sayang at bigla na lang kayong nawala. Biglang nag-iba ang anyo ni Chef Antonio. Ang hiya sa mga mata nito ay napalitan ng galit. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ako nawala, Miss Elara. Maring sabi nito. Ako ay tinanggal, siniraan, ninakawan. Dinala ni Chef Antonio si Elara sa isang tagong upuan sa likod ng kusina. At doon, sa gitna ng amoy ng sibuyas at mga tira-tirang pagkain, ikinuwento nito ang lahat. Ikinuwento nito kung paano siya naging consultant para sa catering services ng kumpanya ni Marco. Si Marco, na nooy hinangaan niya dahil sa pagiging ambisyoso. Ipinagkatiwala niya dito ang kanyang mga sikretong recipe, ang kanyang mga obra maestra. Pero isang araw, bigla na lang siyang inakusahan ni Marco na nagbebenta ng mga recipe sa kalabang kumpanya. May mga pekeng ebidensya, may mga bayarang testigo, nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng lisensya, nawalan siya ng dangal. Ang mas masakit, ang mga recipe na ninakaw sa kanya ay ang mga ginagamit ngayon ng kumpanya para manalo ng mga kontrata. Habang nakikinig si Elara, naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kwento ni Chef Antonio ay isa na namang patunay sa kasamaan ni Marco. Hindi lang pala siya ang sinira nito. Wala akong nagawa. Pagtatapos ni Chef Antonio, ang boses ay puno ng pait. Mahirap lang ako. Siya, si Sir Marco makapangyarihan. Sino ang maniniwala sa isang kusinero laban sa isang CEO? Tinitigan ni Elara si Chef Antonio. Sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang kawalan ng pag-asa. Ako, mahinang sabi ni Elara, ako po ang maniniwala sa inyo. Nagulat si Chef Antonio sa sinabi niya. Gusto niyo po bang mabawi ang sa inyo, Chef? Tanong ni Elara. Ang boses niya ay may bagong determinasyon. Gusto niyo po bang makita siyang magbayad sa lahat ng ginawa niya? Tinitigan siya ni Chef Antonio ng matagal, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Nakita nito ang apoy sa kanyang mga mata, isang apoy na pamilyar, ang apoy ng isang taong inagawan ng lahat. Dahan-dahan, tumango si Chef Antonio. May paparating na malaking kontrata, bulong ng chef. Isang malaking event para sa isang malaking korporasyon. Iyon ang target ni Marco ngayon. Lahat ng paghahanda ng kumpanya ay nakatutok doon. Biglang nagkaroon ng ideya si Elara. Isang ideyang napakadelikado, pero napakagaling. Tulungan niyo po ako, Chef, sabi ni Elara, at tutulungan ko kayong bumangon muli. Kinagabihan, bago umuwi si Elara, muli siyang pinuntahan ni Chef Antonio. May iniabot itong isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Ano po ito? Tanong ni Elara. Nandyan ang lahat ng orihinal na kopya ng mga recipe ko na ninakaw ni Marco. Sagot ni Chef Antonio, ang boses ay halos pabulong. At ilang mga tala tungkol sa mga maduduming transaksyon na narinig ko noong nandito pa ako sa itaas. Itinago ko yan sa loob ng maraming taon. Mag-iingat ka, Elara. Ang kinalaban natin ay isang demonyo. Habang hawak ni Elara ang USB, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi lang ito data, ito ang kanilang unang bala. Hindi sapat ang tapang kung wala itong direksyon, at hindi sapat ang pera kung wala itong tamang paraan para gamitin. Alam ito ni Elara, kaya ang una niyang ginawa ay humanap ng isang abogado. Isang bata at hindi pa kilalang abogado
nagutom, sa pagkakataong mapatunayan ang sarili. Natagpuan niya si Attorney David Romero sa isang maliit na opisina sa ibabaw ng isang pawn shop. "Gusto kong magtayo ng isang kumpanya," sabi ni Elara, nakaupo sa tapat ng abogado. Suot ang pinakasimple niyang bestida para hindi magmukhang mayaman. "Isang catering company, pero kailangang manatiling sikreto ang pagkatao ko. Ikaw ang magiging mukha ng lahat ng transaksyon." Tinitigan siya ni Attorney Romero, puno ng pagtataka. Pero nang ilapag ni Elara ang isang manager's check sa mesa bilang paunang bayad, napalitan iyon ng determinasyon. Sa tulong ng abogado, nagsimula ang lahat. Umupa sila ng isang maliit pero malinis na commissary kitchen sa isang lugar na malayo sa opisina ni Marco. Bumili sila ng mga bagong kagamitan at sinimulan ni Attorney Romero ang proseso ng pagpaparehistro ng isang bagong korporasyon. "Anong ipapangalan natin sa kumpanya?" tanong ng abogado. Napangiti si Elara. "Phoenix Feast," sagot niya. Isang piging ng Phoenix, isang handaan mula sa isang nilalang na muling nabuhay mula sa abo. Ang sunod na hakbang ay ang puso ng operasyon. Isang gabi, pinuntahan ni Elara si Chef Antonio sa tinutuluyan nitong maliit na apartment. Dala niya ang business registration papers ng Phoenix Feast at isang kontrata. "Gusto kong maging head chef at business partner ka, Chef Antonio," sabi ni Elara. Inilapag ang mga dokumento sa maliit na lamesa nito. Hindi makapaniwala ang chef. Tinitigan niya ang mga papel, pagkatapos ay si Elara. Saan ka kumuha ng pera para dito?" "Sabihin na lang natin na mayroon akong anghel na bumulong sa akin," sagot ni Elara. "Ang mahalaga, chef, ito na ang pagkakataon natin. Ang pagkakataon mo na bawiin ang lahat." Nang araw na yon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Elara na muling nagliwanag ang mga mata ni Chef Antonio. Ang dating kusinerong pagod at talunan ay nawala. Ang humarap sa kanya ay ang henyo sa pagluluto na handa ng muling lumikha. Naging impyerno ang buhay ni Elara, pero isang impyerno na malugod niyang tinanggap. Sa umaga, siya ang tagalinis na si Elara Sandoval. Nagpupunas ng sahig at nagtatapon ng basura. Nakikinig siya sa mga usapan, sa mga bulungan tungkol sa mga kliyente at mga proyekto. Bawat impormasyon ay ginto. Sa gabi, pagkatapos niyang sunduin si Leo at patulugin ito, nagiging si Elara Villanueva, ang sikretong may-ari ng Phoenix Feast. Pupunta siya sa commissary kung saan naghihintay si Chef Antonio. Magdamag silang mag-e-eksperimento ng mga putahe, bubuo ng mga menu at magpaplano. Halos hindi na siya natutulog. Sa araw, amoy panlinis siya. Sa gabi, amoy bawang at sibuyas. Isang araw, habang naglilinis siya malapit sa pantry ng mga executive, narinig niya ang pangalan ng isang malaking kumpanya, ang Laguna Properties, at ang kanilang nalalapit na charity ball. Ito na ang event na binanggit ni Chef Antonio, ang pinakamalaking catering contract ng taon. Dali-dali niya itong ibinalita kay Chef Antonio. "Iyan na yon, Elara," sabi ng chef. Ang mga mata ay nag-aalab. "Kung makuha natin yan, makikilala tayo agad sa industriya." Sa loob ng 3 gabi, walang tulugan, binuo nila ang isang proposal na hindi matatanggihan. Ang menu ay isang obra maestra, isang fusion ng klasikong Filipino cuisine at modernong European techniques. Ang presentasyon ay elegante at ang presyo, dahil sa mababang overhead nila, ay mas mababa ng 15% kumpara sa inaasahang presyo ng kumpanya ni Marco. Ipinasa ni Attorney Romero ang proposal at naghintay sila. Isang hapon, habang itinutulak ni Elara ang kanyang cart sa pasilyo, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa opisina ni Marco. Nakabukas ang pinto. "Phoenix Feast? Anong klaseng pangalan yan?" sabi ng vice-presidente ni Marco. "Parang galing lang sa kung saang kanto." "Hayaan niyo na," narinig niyang sagot ni Marco.
may halong pagmamayabang. Let them dream. Sa huli, alam naman nating lahat kung sino ang manano. Laguna Properties has been our client for years. This is just a formality. Nagpatuloy sila sa pagtawa. Napatigil si Elara sa likod ng pader. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. Hinigpitan niya ang hawak sa card. Tawa lang kayo, sabi niya sa kanyang isip. Tingnan natin kung sino ang huling hahalakhak. Kinagabihan, pagod na pagod si Elara. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Paano nga ba sila lalaban sa isang higante? Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Habang nagbubukas ito, nanalangin siya. May isang bagong email sa inbox niya. Galing kay Attorney Romero. Ang subject? Phoenix Feast, Laguna Properties Charity Ball. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kamay niya habang kiniklik ang mouse para buksan ito. Ang laman ng email ay isang maikling sulat at isang attached na PDF file. Binuksan niya ang file. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa Laguna Properties. At sa unang talata, nabasa niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Dear Phoenix Feast, we are pleased to inform you that you have been selected as one of the 2 finalists for the catering services of our upcoming annual charity ball. The final presentation will be held this Friday, 10 a.m. at our main office. Isa sa 2 finalist. At sa ilalim ng sulat, nakalista ang pangalan ng kalaban nila sa final presentation. Sandoval Premium Catering. Napahawak si Elara sa kanyang bibig. Napasandal siya sa upuan. Hindi na ito isang panaginip. Hindi na ito isang plano. Ito na ang simula ng laban. Isang simpleng formalidad lang ito, sabi ni Marco sa kanyang sarili habang inaayos ang pagkakatali ng kanyang mamahaling necktie. Nakatingin siya sa salamin sa loob ng kanyang magarang sasakyan. Pagkatapos nito, diretso na tayo sa panalo. Papunta sila sa opisina ng Laguna Properties para sa final presentation. Katabi niya ang kanyang Vice President, si George, na abala sa pagre-review ng kanilang PowerPoint presentation. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Hindi man lang niya pinansin ang mga papel na hawak ni George. Kabisado na niya ang laro. Ang negosyo ay tungkol sa relasyon at ang Laguna Properties ay matagal na niyang kliyente. Ang bagong pasok na Phoenix Feast na ito, isa lang panggulo, isang langaw na kailangan niyang patayin. Sir, handa na po ang lahat, sabi ni George. Good. Make it quick. May dinner date pa ako. Walang ganang sagot ni Marco. Iniisip na niya si Isabel at ang mamahaling restaurant na pupuntahan nila mamaya para i-celebrate ang kontratang ito. Pumasok sila sa boardroom na puno ng kumpiyansa. Nandoon na ang mga board member ng Laguna Properties. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, may isang lalaking nakaupo. Bata pa, matikas sa suot na suit. Iyon siguro ang kinatawan ng Phoenix Feast. Nag-iisa lang siya? Natatawang isip ni Marco. Kami isang buong team, sila isa lang? Unang nagpresenta ang Sandoval Premium Catering. Maganda ang kanilang presentasyon. Makintab ang mga litrato. Profesional ang mga salita. Pero walang puso. Para itong isang dekahon na pagkain. Nakakabusog, pero walang lasa. Habang nagsasalita si George, ang isip ni Marco ay lumilipad sa iba. Pagkatapos nila, tumayo na ang kinatawan ng Phoenix Feast. Nagpakilala ito bilang si Attorney David Romero. Hindi kami magpapakita ng PowerPoint, simula ng abogado. Dahil naniniwala kami na ang pagkain ay hindi dapat tinitingnan lang sa screen. Dapat itong matikman. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 waiter na nakauniporme. Tulak-tulak ang isang eleganteng food trolley. Napakunot ang noo ni Marco. Isa-isang inilapag ng mga waiter sa harap ng bawat board member ang maliliit na platito. 3 klase ng appetizer. Ang una ay isang modernong version ng kinilaw. Sariwang tuna na may gata na pinalapot gamit ang liquid nitrogen. Inilagay sa ibabaw ng isang malutong na rice cracker. Ang pangalawa ay isang maliit na stick ng inihaw na manok. Pero ang sarsa nito,
ay gawa sa pinaghalong adobo, reduction, at truffle oil. Ang pangatlo ay isang bagay na mukhang simple, isang maliit na pandesal. Pero nang kagatin ito ng mga board member, lumabas ang mainit at malapot na kesong puti na may halong longganisang lukban. Nakita ni Marco ang reaksyon nila, ang pagtataka, ang paghanga, ang sarap na gumuhit sa kanilang mga mukha. Ang aming konsepto ay simple, patuloy ni Attorney Romero. Tinatawag namin itong memory on a plate. Bawat putahe ay dinisenyo para ipaalala sa inyo ang lasa ng tahanan, pero inihain sa paraang hindi nyo pa nararadara. Naramdaman ni Marco ang isang maliit na kaba. Isang inis, masyadong pasikat. Nang matapos ang presentasyon, nagpasalamat ang CEO ng Laguna Properties. Thank you, Sandoval Catering. And thank you, Phoenix Feast. Bigyan nyo kami ng 10 minuto para mag-usap. Lumabas sila ng boardroom. Ngumiti si George kay Marco. Kaya natin to, sir. Masyadong risky ang gimmick nila. Pero hindi na nakangiti si Marco. Ang kumpiyansa niya kanina ay napalitan ng isang masamang kutob. Pagkalipas ng eksaktong 10 minuto, muli silang pumasok. Gusto naming magpasalamat sa inyong dalawa para sa inyong oras at effort, sabi ng CEO. Pareho kayong magaling, pero sa huli, kailangan naming pumili ng isa. Tumingin ito kay Marco. Marco, we've been partners for a long time. Your company has always been reliable. Tumango si Marco. Isang maliit na ngiti ang nagsimulang sumilay sa kanyang labi. But today, pagpapatuloy ng CEO, lumingon ito kay Attorney Romero. Phoenix Feast did not just offer us food. They offered us an experience, an emotion. The contract is awarded to Phoenix Feast. Congratulations. Para kay Marco, ang mga huling salita ay parang isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naniga siya sa kanyang kinauupuan. Narinig niya ang palakpakan. Nakita niya ang pakikipagkamay ni Attorney Romero sa mga board member. Pilit siyang ngumiti, tumayo, at nakipagkamay. Congratulations, sabi niya. Ang bawat letra ay parang lason sa kanyang dila. The better team won. Ngunit sa loob niya, isang bulkan ng galit ang sumasabog. Pagbalik sa opisina, hindi na niya napigilan. Ibinato niya ang kanyang mamahaling briefcase sa pader. Sino ang Phoenix Feast? Sigaw niya at narinig ito sa buong palapag. Nagsitakbuhan ang mga empleyado pabalik sa kanilang mga mesa. Imbestigahan niyo. Gusto kong malaman ang lahat. Sino ang may-ari niyan? Saan sila kumukuha ng pera? Sino ang chef nila? Sunod-sunod niyang utos sa kanyang mga tauhan. Pumasok si Isabel sa kanyang opisina. Sinusubukang pakalmahin siya. Marco, calm down. It's just one contract. Hindi ito isang kontrata lang, Isabel. Sigaw niya, itinuturo ang dalaga. Ito ay insulto. Pinagmukha nila akong tanga. Naging abala ang buong opisina sa paghahanap ng impormasyon, pero wala silang makita. Ang Phoenix Feast ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng abogado nito. Walang record ng mga may-ari. Para silang isang multo. May traidor sa loob ng kumpanyang ito. Bulong ni Marco. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagdududa. Imposibleng matalo tayo ng ganito. May naglabas ng impormasyon. May ahas sa pamamahay ko. Lumabas siya ng kanyang opisina. Humarap siya sa lahat ng kanyang mga empleyado na nakayuko sa takot. Gusto kong i-check niyo ang lahat ng records. Tiutos niya sa head ng accounting. Lahat ng tawag, lahat ng email. Hahanapin ko ang espiya sa kumpanyang ito. Ang mga mata niya ay parang isang agila na naghahanap ng biktima. Tumingin siya sa bawat mukha, bawat anino. At sa pag-ikot ng kanyang paningin, napadako ito sa isang sulok, sa isang babaeng naka-unipormeng asul na abala sa pagpupunas ng sahig. Isang babaeng hindi niya halos pinapansin. Ang kanyang asawa, ang tagalinis. Si Elara. Ang tagumpay ay may lasang,
Mas matamis pa sa pinakamatamis na dessert ni Chef Antonio. Naging usap-usapan sa buong industriya ang pagkapanalo ng Phoenix Feast. Ang kanilang charity ball para sa Laguna Properties ay isang dambuhalang tagumpay. Ang mga pagkain ay hindi lang kinain, ito ay naging karanasan. Ang mga bisita ay umuwi na hindi lang busog ang tiyan, kundi puno rin ng puso. Sa maliit na commissary ng Phoenix Feast, para silang nagpiesta. Nagbukas ng isang bote ng murang wine si Chef Antonio at nagtoast sila kasama ang kanilang maliit na team. Parang panaginip, Elara, sabi ni Chef Antonio. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Tayo, Chef. Pagtatama ni Elara, itinaas ang kanyang baso. Tayo ang gumawa nito. Dumagsa ang mga tawag at inquiries. Ang mga kumpanyang dati ay hindi sila papansinin, ay naguunahan ng humingi ng proposal. Ang Phoenix Feast ay opisyal ng isinilang. Ngunit habang abala si Elara sa pagpapalago ng kanyang sikretong negosyo sa gabi, sa umaga, kailangan niyang harapin ang isang mas madilim na katotohanan. Ang pagkatalo ay ginawang halimaw si Marco. Ang dating kumpiyansa nito ay napalitan ng galit at paranoia. Laging may sinisigawan, laging may pinapagalitan. Ang buong kumpanya ay nababalot sa takot. Naramdaman ni Elara na papalapit na ang panganib. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bago pa man siya matuklasan. Isang gabi, pinili niyang mag-overtime. Nagpaalam siya sa head janitor na tatapusin niya lang ang pag-wax ng sahig sa executive floor. Ito ang kanyang perpektong dahilan para manatili ng mag-isa. Habang tahimik niyang itinutulak ang floor polisher, napansin niya ang isang sinag ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Marco. Sino ang nandoon ng ganitong oras? Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa maliit na siwang sa gilid ng pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Isabel. Nakaupo ito sa silya ni Marco sa harap ng computer nito na naka-on. May isang maliit na USB flash drive na nakasaksak dito. Ang mga daliri nito ay mabilis na kumikilos sa keyboard at mouse. Nagbubukas ng mga files at kinokopya ang mga ito papunta sa drive. Mga folder na may pangalang Financials 2024, Shareholder Reports, Private Ledgers. Naramdaman ni Elara ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano ang ginagawa nito? Blackmail? Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Kinokopyahan niya ng ebidensya si Marco para magkapera siya. Isa siyang ahas na handang tuklawin kahit ang taong kasama niya sa kama. Biglang may tumunog ang elevator sa dulo ng pasilyo. Natarantang binunot ni Isabel ang USB. Mabilis niyang isinara ang mga bintana sa computer screen at pinatay ito. Sa isang iglap, ang kalmadong babae na nakita ni Elara na lumalandi kay Marco ay napalitan ng isang taong puno ng takot. Walang ibang maisip si Elara kundi ang magtago. Itinulak niya ang kanyang cart sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking halamanan at yumuko na parang may pinupulot sa sahig. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas, parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang security guard, dala ang kanyang flashlight. "Ma'am Isabel, gabi na po ah," bati ng guard. "Oo, Manong. May tinatapos lang akong report para kay Sir Marco," sagot ni Isabel. Ang boses ay pilit na pinapakalma. "Pauwi na rin ako." "Sige po, ma'am. Ingat po kayo," sabi ng guard at nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Nakahinga ng maluwag si Isabel at si Elara rin. Nagmamadaling inayos ni Isabel ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng opisina. Sa pagmamadali nitong iligpit ang gamit, may isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bag. Hindi niya ito napansin. Narinig ni Elara ang mga yapak nitong papalayo at ang tunog ng elevator na muling sumara. Naghintay pa siya ng ilang minuto
bago dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang buong palapag ay muling binalot ng katahimikan. Lumapit siya sa lugar kung saan nakatayo si Isabel kanina. At doon, sa sahig, sa tabi ng mesa ni Marco, may isang bagay na kumikinang dahil sa sinag ng ilaw mula sa bintana. Dinampot niya ito, isang luma at medyo kupas na litrato, nakalagay sa isang maliit na plastic na frame. Nasa litrato ang isang batang bersyon ni Isabel, nakangiti at nakaakbay sa isang lalaking nasa katanghalian na ang edad. Ang lalaki ay nakangiti rin, isang nangiting puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. Pero hindi ang batang Isabel ang nakakuha ng atensyon ni Elara, kundi ang lalaki. Kilala niya ang lalaking iyon. Nakita na niya ang mukha nito dati sa mga lumang business magazines. Si Mr. Santos, ang dating kasosyo ni Marco, na bigla na lang nalugi at nawala sa sirkulasyon ilang taon na ang nakalipas. Naalala ni Elara ang mga gabi na umuuwi si Marco na masaya. Ipinagmamalaki kung paano niya naisahan ang kanyang partner sa isang deal. Noon, hindi niya yun pinansin. Noon, isa lang siyang asawang walang alam. Ngayon, ang lahat ay nag-uugnay-ugnay na parang isang masalimuot na puzzle. Si Isabel ay anak ni Mr. Santos. Ang paglapit niya kay Marco, ang pagiging kabit nito, ang pagkopya niya ng mga dokumento. Hindi ito blackmail. Napagtanto ni Elara, ang isip niya ay tila binuksan sa isang mas malawak at mas mapanganib na katotohanan. Ito ay paghihiganti. Mayroon siyang kakompetensya sa pagpapabagsak kay Marco. Isang kakompetensya na mas matagal nang nagpaplano. Isang kakompetensya na handang gamitin ang sarili nitong katawan para makamit ang hustisya. Napatitig si Elara sa litrato. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang laro ay mas komplikado pala kaysa sa inaakala niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Muntik na niya itong mabitawan sa gulat. Kinapa niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala, pero alam niya kung kanino galing. Ito ang burner phone na ginagamit nila ni Chef Antonio para mag-usap. Binuksan niya ang mensahe. Ang mga salitang nabasa niya ay nagdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Mas malamig pa sa pagkakatuklas niya tungkol kay Isabel. Elara, may problema. Tinanggal ni Marco si Maria, yung accountant na tumutulong sa atin. Alam niyang may espiya. Ang text message ni Chef Antonio ay parang isang martilyo na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang tapang. Si Maria, ang mabait at matulunging accountant na naniwala sa kanya. Ang tanging tao sa loob na nagbibigay sa kanya ng mga totoong numero at dokumento na wala na. Nangangahulugan lang ito ng isang bagay. Alam na ni Marco na may kalaban sa loob. At ngayon, isa-isa na nitong huhulihin ang mga kakampi niya hanggang sa siya na lang ang matira. Nagmamadali niyang tinapos ang kanyang trabaho, ang puso niya ay walang tigil sa pagkabog. Bawat anino sa pasilyo ay parang isang banta. Bawat tunog ng elevator ay parang isang hatol. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik ang lahat. Nakapatay ang mga ilaw maliban sa isang maliit na lamp sa sala. Nakaupo doon si Marco sa isang silya, naghihintay sa kanya na parang isang gaggambang naghihintay sa kanyang biktima. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito galit. Mas malala pa. Ito ay kalmado. Isang nakakakilabot na klase ng kalma. Gabi ka na yata umuwi, mahal ko. Sabi nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. Marami ka bang nilinis? May tinapos lang akong trabaho. Nautal na sagot ni Elara. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, napaatras si Elara. Huminto ito sa harap niya at may ipinakitang isang bagay mula sa cellphone dato nito. Hindi ito isang ebidensya laban sa kanya. Hindi ito isang litrato niya kasama si Chef Antonio. Ito ay isang litrato ng abogado ni Marco, si Attorney Dela Cruz, na masayang nakikipag-usap sa guroo ni Leo
sa eskwelahan nito kaninang hapon. Naramdaman ni Elara ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pag-asa. Ang galing-galing daw ni Leo sa klase. Sabi ni Marco, ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa kanyang balat. Matalino, masayahin. Pero sabi ng teacher niya, napapansin daw niyang tila napapabayaan ang anak natin nitong mga huling linggo. Hindi totoo yan. Mabilis na depensa ni Elara. Talaga ba? Tanong ni Marco. Ibinulsa ang cellphone. Kasi ang nakikita ko ay isang inang pagod palagi. Isang inang mas pinipiling maging janitor kaysa alagaan ng kanyang pamilya. Isang asawang hindi emotionally stable. Inangat ni Marco ang kamay nito at marahang hinaplos ang pisngi ni Elara. Napapikit si Elara sa takot. Alam mo, Elara, iniisip ko, baka hindi maganda para kay Leo na lumaki sa isang bahay na may ganitong klaseng ina. Isang masamang impluwensya, bulong nito. Kaya kinausap ko na ang abogado ko. I'm filing for full custody. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Elara ang mga salitang iyon. Full custody. Wala kang karapatan, naiiyak niyang sigaw. Ako? Ako ang walang karapatan? Tumawa si Marco isang tawang walang saya. Elara, tingnan mo ang sarili mo. Isa kang hamak na janitor na walang sariling pera. Ako, isa akong CEO. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng korte? Ang isang ina na di umano'y may problema sa pag-iisip o ang isang amang may kakayahang ibigay ang lahat sa kanyang anak? Bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa pinakamalaking kahinaan ni Elara. Si Leo, ang kanyang anak, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngayon, ginagamit na itong sandata laban sa kanya. Huwag mong idamay ang anak ko dito, Marco. Pagmamakaawa niya. Ikaw ang nagdamay sa kanya noong sinimulan mo kung anuman itong kalokohan na ginagawa mo. Sagot ni Marco. Pero may pagpipilian ka. Pumirma ka na sa divorce papers. Tanggapin mo ang alok ko at hahayaan kitang makita si Leo tuwing weekend. But if you continue to fight me, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Tumalikod na si Marco at pumanhik sa kanilang silid. Iniwan si Elara na nakatayong nanginginig sa gitna ng sala. Napaluhod siya sa sahig. Nawala na ang lahat. Ang Phoenix Feast, ang paghihiganti, ang hustisya. Lahat ng yon ay walang halaga. Pumasok siya sa kwarto ni Leo. Mahimbing na natutulog ang kanyang anghel. Hinaplos niya ang buhok nito. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ng bata. Ano ang halaga ng paghihiganti kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang anak? Mas gugustuhin niyang maging talunan habang buhay kaysa mawala sa kanya si Leo. Tapos na ang laban. Panalo na si Marco. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Attorney Romero. Attorney, sabi niya, ang boses ay basag. Elara, anong nangyari? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng abogado. Attorney, gusto ko nang tapusin ito. Sabi ni Elara. Pumikit siya ng mariin. Tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na ang alok ni Marco. Bago pa man siya makapagsalita muli, may biglang kumatok sa kanilang pinto. Isang malakas at nagmamadaling katok. Sino naman ang pupunta sa kanila ng ganitong oras ng gabi? Nagpaalam siya sa abogado at dahan-dahang lumakad papunta sa pinto. Sumilip siya sa peephole. Ang babaeng nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Basang-basa ng ulan at may determinasyon sa mga mata ay ang huling taong inaasahan niyang makita, si Isabel. Binuksan ni Elara ang pinto. Kailangan nating mag-usap, Mrs. Sandoval. Sabi ni Isabel, ang boses ay seryoso at walang bahid ng pagkukunwari. Sa tingin ko, iisa lang ang kalaban natin. Pinapasok ni Elara si Isabel sa loob ng bahay. Ang bahay na sinira nito. Ang sala
kung saan binuo niya ang mga pangarap na winasak nito. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsusumigaw na itaboy ito palayo. Pero ang desperasyon ay isang mas malakas na puwersa. Naupo si Isabel sa sofa pero hindi ito sumandal. Ang postura nito ay alerto, handa sa anumang mangyayari. Tumingin ito sa paligid. Hindi ko akalain na ganito ka pala katapang, Mrs. Sandoval, sabi ni Isabel, binabasag ang katahimikan. Ang magpanggap na janitor sa sarili mong impyerno, kailangan ng kakaibang lakas ng loob para doon. Hindi ako Mrs. Sandoval, Elara ang pangalan ko. Mariing sagot ni Elara. At hindi ako tanga, Isabel. Alam kong nilalandi mo ang asawa ko. Bakit ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo? Sa halip na masaktan, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Hindi ko inaasahang magtitiwala ka sa akin. Nandito ako para mag-alok ng isang kasunduan. Anong kasunduan? Ang buong pangalan ko ay Isabel Santos, sabi nito. Santos, ang apelyido sa litrato. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang tatay ko ay si Ricardo Santos. Pagpapatuloy ni Isabel, ang dating business partner ni Marco. Ikinuwento ni Isabel ang lahat. Ikinuwento niya ang isang masayang pamilya na winasak ng kasakiman. Kung paano ginamit ni Marco ang tiwala ng kanyang ama. Inutang ang lahat ng pera nito. At pagkatapos ay idinawit sa isang pekeng kaso hanggang sa mawala ang lahat sa kanila. Ang kanyang ama ay inatake sa puso dahil sa stress at kahihiyan. Namatay itong isang talunan. Mula nung araw na iyon, isinumpa ko na babawiin ko ang lahat. Sabi ni Isabel, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal ng kinimkim. Nag-aral ako ng mabuti. Pumasok ako sa kumpanya niya. Ginawa ko ang lahat para makuha ang tiwala niya. Kahit na ang ibig sabihin noon ay maging kabit niya. May pait sa huling salita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elara hindi ang isang malanding kabit, kundi ang isang anak na nasugatan. Alam kong galit ka sa akin, Elara, at may karapatan ka. Pero ang nararamdaman mo ngayon, 10 taon ko nang nararamdaman. Tumayo si Isabel at inilabas mula sa kanyang basang bag ang isang maliit na bagay na binalot sa plastik. Ang USB flash drive. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Ilang buwan kong kinolekta ang laman niyan, sabi ni Isabel. Nandyan ang lahat. Ang mga kopya ng mga bank transfer niya sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Ang mga peking ledger na nagtatago ng mga ninakaw niyang pera mula sa kumpanya. Ang mga email kung saan inuutusan niya ang accounting na dayain ang mga tax records. Lahat ng kailangan mo para hindi lang siya hiwalayan, kundi ipakulong. Tinitigan ni Elara ang USB. Ito na. Ito na ang conclusive proof na matagal na niyang hinahanap. Ang sandata na tatapos sa lahat. Pero, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Nagdududang tanong ni Elara. Bakit hindi mo gamitin para sa sarili mo? Dahil dalawa tayo, mas malakas tayo, sagot ni Isabel. May isang bagay ka na wala ako. Ang karapatan bilang asawa at mayroon ako ng isang bagay na wala ka. Ang access mula sa loob. Nagkaroon ng isang plano sa isip ni Elara. Isang plano na mapanganib pero perpekto. Iisa ang gusto nating mangyari, sabi ni Elara. Sa wakas ay tinitingnan na si Isabel bilang isang posibleng kakampi. Ang makita siyang bumagsak. Ano ang plano mo? 2 grapang atake, sabi ni Elara. Ang utak niya ay gumagana na ng mabilis. Ikaw sa loob, ako sa labas. Ipaliwanag mo. Gagamitin ko ang mga ebidensyang ito sa korte para sa divorce case, sabi ni Elara. Ipapakita ko sa hukom na hindi lang siya taksil, kundi isa rin siyang kriminal. Babaliktarin ko ang custody case niya laban sa akin. Sisirain ko ang pangalan niya sa mata ng batas. Isang ngiti ng paghanga ang nakita ni Elara
sa mukha ni Isabel. At ako? Ikaw, sabi ni Elara. Gagamitin mo ang parehong ebidensya para tumawag ng isang emergency shareholders meeting. Ipakita mo sa board of directors kung paano sila ninanakawan ng sarili nilang CEO. Habang abala siya sa pagharap sa akin sa korte, aagawin mo ang kumpanya mula sa kanya. Nagkatinginan ang dalawang babae, ang asawa at ang kabit, ang dalawang biktima ng iisang lalaki. Sa sandaling iyon, hindi sila magkaaway. Sila ay mga sundalo na naghahanda para sa huling digmaan. Inilahad ni Isabel ang kanyang kamay. Kasundo, nag-atubili si Elara. Tiningnan niya ang kamay nito. Pagkatapos ay ang mga mata nito. Nakita niya ang parehong determinasyon na nararamdaman niya. Tinanggap niya ang kamay nito. Ang kanilang pagkakamay ay hindi mainit, pero matatag. Isang kasunduan na sinilyuhan ng luha at paghihiganti. Kasundo, sagot ni Elara. Kinabukasan, ang Marco Sandoval na pumasok sa opisina ay ang hari ng mundo. Tagumpay siya. Napaniwala niya si Elara na susuko na ito. Malapit na siyang maging malaya. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair at ngumisi. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. May dalang-dalawang sobre. Pinapadala po, sir. Urgent daw po. Binuksan ni Marco ang unang sobre. Galing ito sa korte. Isang bagong summons para sa kanilang divorce case. Pero iba na ang nakasulat. Hindi na ito simpleng irreconcilable differences. Nakalista na doon ang mga salitang adultery, financial fraud, embezzlement. Nanlaki ang mga mata niya. Paano? Bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, binuksan niya ang pangalawang sobre. Galing ito sa board of directors ng kanyang sariling kumpanya. Isang Notice of an Emergency Shareholders Meeting. Ang agenda. A motion to remove the current CEO due to allegations of gross misconduct and misappropriation of company funds. Nabitawan ni Marco ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang baga. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Ang hari ay biglang naging isang preso sa sarili niyang kaharian. Nagsimula siyang mataranta. Marco nakatayo si Marco sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata. Pero ang mga kamay niya, sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, ay nanginginig. Ang imahe na nakatingin pabalik sa kanya ay hindi ang imahe ng isang makapangyarihang CEO, kundi ng isang taong hinahabol ng sarili niyang mga demonyo. Mga kasinungalingan. Lahat yan ay kasinungalingan. Sigaw niya sa kanyang abogado sa telepono habang papunta sa shareholders meeting. Saan sila kumuha ng ebidensya, Marco? Tanong ng abogado. Hindi ko alam. Gawa-gawa lang nila yan. Pagsisinungaling niya. Ang emergency meeting ay ginanap sa pinakamalaking conference room ng kumpanya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga matang puno ng pagdududa. At pagkasuklam, ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay nakatingin na ngayon na parang isa siyang kriminal. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Isabel. Kalmado, malamig. Ang mga mata nito ay parang mga punyal. Ladies and gentlemen of the board, simula ni Isabel. Tumayo ito at ipinakita sa malaking screen ang mga dokumento mula sa USB. For the past year, our CEO, Mr. Marco Sandoval, has been systematically embezzling company funds and diverting them to his personal offshore accounts. Isa-isang lumabas sa screen ang mga bank statements, ang mga pekeng ledger, ang mga email. Bawat isa ay isang pako sa kabaong ni Marco. This is fabricated! Sigaw ni Marco, napatayo. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong babae. Talaga ba, Mr. Sandoval? Tanong ng chairman of the board. Dahil ang mga dokumentong ito ay na-verify na ng isang independent auditor kaninang umaga lang. Gumuho ang mundo ni Marco.
Wala na siyang lusot. Para siyang isang daga na na-corner sa isang silid na walang bintana. Elara. Habang si Marco ay nililitis ng kanyang mga kasamahan, si Elara naman ay nakaupo sa loob ng isang maliit na korte. Tahimik, payapa, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang bakal na determinasyon. Sa tabi niya ay si Attorney Romero. Sa kabilang panig si Marco ay wala pa. Ang upuan nito ay bakante. Your Honor, sabi ni Attorney De La Cruz ang abogado ni Marco, humihingi po kami ng kaunting pasensya. May emergency lang pong inaasikaso ang aking kliyente. Anong klaseng emergency ang mas mahalaga pa sa kinabukasan ng kanyang sariling anak? Mahinahong tanong ni Elara, sapat na para marinig ng hukom. Pagkalipas ng 30 minuto, isang gusot-gusot at pawis na Marco ang pumasok sa courtroom. Ang mamahalin niyang suit ay lukot na. Ang buhok niya ay gulo-gulo. Ang mga mata niya ay ligaw. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresenta ni Attorney Romero ang kanilang mga ebidensya. Ang mga litrato ni Marco at Isabel, ang mga testimonya, at ang pinakamatibay sa lahat, ang mga financial records. Your Honor, sabi ni Attorney Romero, hindi lang po inabandona ni Mr. Sandoval ang kanyang tungkulin bilang asawa, kundi gumawa rin po siya ng isang detalyadong plano para ilipat ang lahat ng utang ng kanyang kumpanya sa aking kliyente habang itinatago ang milyon-milyong pisong ninakaw niya. Objection, Your Honor. Hearsay, sigaw ni Attorney De La Cruz. Sustained, sabi ng hukom. Do you have any proof for these serious allegations, Counselor? Yes, Your Honor, sagot ni Attorney Romero. At ang prueba po namin ay hindi lang isang dokumento. Lumingon si Elara. Sa hudyat ng kanyang abogado, bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang babae, si Maria, ang dating accountant. Marco nang makita ni Marco si Maria, para siyang nakakita ng multo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tapos na. Ito na ang katapusan. Tumestigo si Maria. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya inutusan ni Marco na magpeke ng mga libro. Kung paano siya tinakot nito. At kung paano siya naglakas loob na magsalita para sa katotohanan. Habang nagsasalita si Maria, nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Isang text message mula kay George, ang kanyang VP. It's over, Marco. The board voted. You're out. They've appointed Isabel as interim CEO. Nabitawan ni Marco ang kanyang cellphone. Nag-echo sa isip niya ang mga salita. You're out, you're out, you're out. At para po patunayan na ang aking kliyente ay may kakayahang alagaan ang kanyang anak, pagpapatuloy ni Attorney Romero, nais po naming ipresenta ang kanyang kasalukuyang pinagkakakitaan, ang may-ari at founder ng pinakamatagumpay na bagong catering company sa bansa ngayon, ang Phoenix Feast. Lumingon si Marco kay Elara, ang asawa niya, ang hamak na janitor, ang babaeng tinawanan niya, inalipusta at minamaliit, siya. Siya pala ang multo, siya pala ang kalaban niya sa simula't simula pa lang. Ang itsura sa mukha ni Marco ay hindi na galit, hindi na pagkabigla. Ito ay ang itsura ng isang taong sa wakas ay natalo sa isang larong hindi niya alam na nilalaro pala niya. Ang itsura ng isang hari na biglang nalaman na ang alipin na pinapahirapan niya araw-araw ay ang reyna na nagpabagsak sa kanyang buong kaharian. Elara, nag-anunsyo ng desisyon ang hukom. Ang divorce agreement na inihanda ni Marco ay pinawalang bisa. Ang full custody ni Leo ay ibinigay kay Elara. At inirekomenda ng korte na magkaroon ng isang full-blown criminal investigation laban kay Marco Sandoval para sa mga kasong financial fraud at embezzlement. Tapos na. Habang palabas sila ng courtroom, 2 pulis ang sumalubong kay Marco. Mr. Sandoval, sasama po kayo sa amin. Bago siya isama ng mga pulis, huminto si Marco. Lumingon siya at tinitigan si Elara.
Naghahanap siya ng sagot. Naghahanap siya ng kahit anong emosyon sa mukha nito. Galit, tagumpay, awa. Pero ang nakita lang niya ay kapayapaan. Hindi na siya nagsalita. Yumuko na lang siya at nagpatangay sa mga pulis. Niyakap ni Elara ang kanyang anak na si Leo na naghihintay sa labas kasama si Chef Antonio. Hinalikan niya ito sa noo. "Tara na anak," bulong niya. "Uwi na tayo." Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bagyo sa buhay ni Elara ay napalitan na ng isang payapang umaga. Nakaupo siya sa kanyang bagong opisina. Isang malawak at maliwanag na opisina na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang abalang syudad. Sa pader, sa likod ng kanyang mesa, ay may isang malaking logo na gawa sa kahoy, isang ibon na may nag-aalab na mga pakpak, ang Phoenix. Binuklat niya ang pahayagan sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa business section, naroon ang isang maliit na balita sa gilid. Dating CEO na si Marco Sandoval, hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Tinitigan niya ang pangalan. Tinitigan niya ang mga salita. Pero wala siyang naramdamang galak. Wala ring awa. Ang naramdaman lang niya ay isang tuldok. Isang hudyat na tapos na talaga ang isang kabanata ng kanyang buhay. Isinara niya ang pahayagan. Tapos na siya sa nakaraan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chef Antonio. Tulak-tulak ang isang maliit na trolley. "Good morning, Ma'am Elara." Bati nito ang nangiti ay abot tenga. Iba na ang itsura ng chef ngayon. Maayos ang tindig, malinis ang suot na puting uniforme, at higit sa lahat, bumalik na ang kislap sa kanyang mga mata. "Pinapatikim ko lang sa'yo itong bago kong dessert. Tinawag ko itong Sunrise Delight." Inilapag nito sa mesa niya ang isang platito na may lamang panakota na kulay kahel, gawa sa mangga at passion fruit na may garnish na maliliit na bulaklak. Tinikman ito ni Elara. Ang tamis at asim ay perpektong naghalo sa kanyang bibig. "Masarap, chef," sabi niya. "Parang pagsikat ng araw." "Sakto," sabi ni Chef Antonio. "Parang bagong simula." Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Ang Phoenix Feast ay hindi na isang maliit na kumpanya. Isa na ito sa mga pinakamalaking manlalaro sa industriya. At silang dalawa, ang dating janitor at ang dating tagahugas ng pinggan, ang namumuno dito. May iniabot ang kanyang sekretarya na isang sulat. Galing ito sa ibang bansa, walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. "Elara, narinig ko ang balita. Congratulations, nakuha na natin ang hustisya, umalis na ako ng bansa. Nagsisimula na rin ako ng bagong buhay, malayo sa mga alaala ng nakaraan. Pagkatapos kong ibenta ang lahat ng shares ko sa Sandoval Corp, ibinigay ko ang kalahati sa mga pamilya ng ibang empleyado na niloko niya. Salamat sa lahat. At patawad." Isabel tiklupin ni Elara ang sulat. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng sariling katapusan. Bawat isa ay naghahanap ng sariling bagong simula. Kinahapunan, maaga siyang umuwi. Sinundo niya si Leo sa eskwela at dumiretso sila hindi sa kanilang bahay, kundi sa isang lugar na matagal na nilang hindi napupuntahan. Ang dalampasigan. Hinubad nila ang kanilang mga sapatos at tumakbo sa buhanginan. Naghabulan sila. Nagtampisaw sa tubig. Nagtayo sila ng isang maliit na sandcastle na agad ding tinangay ng mga alon. Umupo sila sa buhangin habang papalubog na ang araw. Ang langit ay nagkulay kahel, rosas at lila. Niyakap ni Elara ang kanyang anak. "Mama, masaya ka na po ba ngayon?" Tanong ni Leo, nakatingala sa kanya. Tumingin si Elara sa malawak na karagatan, sa papalubog na araw. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang takot. Wala nang sakit. Puro kapayapaan. Puro kalayaan. "Oo, anak.
Sagot niya, hinalikan ng tuktok ng ulo nito. Masayang-masaya na si Mama. Hawak niya sa bulsa ang isang bagay, isang luma at gusot na papel. Dinukot niya ito, ang lottery ticket. Hindi niya ito i-withdraw lahat. Ang ginamit lang niya ay ang sapat para simulan ang Phoenix Feast. Ang natitirang daan-daang milyon ay nakatago pa rin sa bangko, sa ilalim ng pangalang Elara Villanueva. Hindi niya ito kailangan, hindi na. Tinitigan niya ang ticket. Ito ang nagsimula ng lahat. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ngunit habang nakatingin siya sa mga numerong nagpabago ng kanyang buhay, isang katotohanan ang kanyang napagtanto. Hindi ang 335 milyon ang nagpalaya sa akin. Bulong ni Elara sa hangin. Ang mga salita ay halos tangay na ng alon. Pinunit niya ang tiket sa maliliit na piraso at isinaboy sa hangin. Pinanood niya ang mga ito habang sumasayaw at unti-unting nilalamon ng dagat. Kundi ang pagkatuklas na ang tunay na halaga ko ay hindi mabibili ng kahit anong pera. Niyakap niya muli ang kanyang anak at sabay nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw, nagbibigay daan sa isang gabing puno ng mga bituin at mga pangako ng isang bagong umaga.